Marky, patry naman lahat ng chocolates ng Dali. Wow! So, I've been long curious sa mga products nila kasi may nakikita ko mga kaibang mga pangalan and all. So, tatry ko mamili ng mga kailangan namin sa bahay ngayon. So, meron silang mga regular items din katulad ito. May coffee ko. Meron silang coffee one. Coffee one. Huh? Meron silang meat. Pwede pa isa lang. Tatry ko lang. Isa. Powdered milk. Healthy ka. Meron din itong Choco Malt. Go Choco! Parang chin-cheer. Ay, may ibang brand. Ang dami kong gustong bilhin. Ang dami kong gustong patunayan. Non-fat probiotic drink. Blueberry flavor. Ang curious ako. Try ko nga. May tinapay din sila. Grandiosa. Try natin. Kinuha ko yung mga kakaibang product. Oh, ba't ang daming nalalagdag dito? Meron silang Swiss roll. Try natin. Swiss roll. Cheese nila, kuha ko naman yung brand ng yung layout. Let's go. Anong cheese yun? Queso? Queso. Kulay blue. Yung, actually hindi siya kamukha. Layout, color, and halsa. Meron din silang kulina. Tragay kulina mayo. Curious ako dito sa donut. Donut. Parang yogurt. May all-purpose cream din sila. Parang titikman. Huwag kuha yung ito siya ng slay. Akala mo ng slay, di ba? Oh my God, 20 pesos. Ano naman ito? Meatloaf. Try natin. Ay na, parang Jolly. Pero verde ang pa. Okay, go. Luncheon. Ang dami ko gusto i-try. Try natin mo ito. Luncheon meat. Kamukha niya isang brand. Nakalimutan ko kasi naka-Korean yun. Ito, Montenero. Parang Montero. May liver spread. Liver spread. Try natin. May tuna. Sea Point. Medyo walang ginaya. Okay bites. Uy, may noodles. Okay, good. Try natin. Seafood siya. Dalawang version. Try natin. Dami kong content. Ito pag yan sa isa ko. Yung mga mushroom mix. Try natin. Sa isa lang. Ito ko ang isa. Try natin na marami. Okay, magugulat kung ang content natin for the next month. Puro lalibata. Pitchel. Ano pangalan ng drink mo? Pitchel. May orange and mango. Gusto ko i-try. Inumin mo to? Hindi, nakakatakot. Baka mamaya gasol lang mo. Pangalan ng bigas. Saka. Sawa ng samo. Try ko to. Apple flavored drink. Walang tasty me. Kung hindi ka lucky, tasty ka naman, okay ka lang dun. Try ko, meron silang sweet. Hindi ka na magaya yung yung isang brand. Hindi ka na. Pero malayo pa. Hindi harap-harapan ka ng nilaloko. Ayan. Ano mo nalilito na ako? Extra hot, sweet and spicy. Ano ka bang thing? Ayun na, dalawa lang ang flavor. May ganun pang brand ba? Wala. Local. Local to? Oo. Pinoy root beer. Oo, diba? Ang daming Pinoy. Ano to ako? Pinoy. Support local na tayo. Diba? Bili ko lahat. Maliit lang, maliit. Okay lang muna. Bili ko na lang yung mga wala. Root beer. Ito. Mr. ZP. Try ko ba yun? Ubus naman na liquid namin. Tingnan natin siya. Kulina. Parang maraming product si Kulina. Kulina Sanchez. Sweet chili. All-purpose sauce. Parang mang-tomang. I-try ko. May cheese powder kasi kami. Try ko. Ay, meron ba silang barbecue? Ano, isa-isa lang. Ang daming brand ng Kulina. Tignan mo, meron silang barbecue sardine at saka
Ayan, so titingin tayo ng mga frozen. Ano, all potato cheese shot. May chichirong bulaklak. Try natin, no? May bacon. Ay! Bangus to. Dali. Steak cut. Sa kanila kaya itong brand na to? Naku. Takot ako i-try. Try na lang. So, uubusin namin ito dapat. Eh, nung Shanghai. Nung Shanghai. So, kumuha tayo ng chicken bologna. Tocino. Almost, ano to? Hotdog. Shanghai burger patty. Yung papa gusto mo. Apa. Ang thousand na? Ano? Ang thousand na siya? Mahal to, te. 295. 295. Not bad. Medyo na. Alam mo nga tayo mag-grocery. Hindi na tayo. Ang dami na lang. 2K pa lang tayo. So technically parang 1K pa lang yung mga ito. Kung sa grocery na magpapaka na 7,000 na ganito kadami. 5K. Ayan pa. So naka 3,600 pa. Insert ko lang siya. Magkano? 81 pesos. Kaya pala siya mura kasi wala bago. Ako na magta-try. Ako na bibili para hindi na kailangan. Ito, halos 1,000 plus na itong mga kung ganito kadami. Rating mga chocolates ng Dali! Let's go! So, ito lahat ng chocolates na nabili natin kanina and halos naka 1,200 ako sa lahat ng to. I mean, ganun siya kamura sa dami ng products na bili. Meron tayong 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 to 23 variants ng chocolate na iba-iba. I-explain ko yung lasa ng nasarapan ako. Pero pag hindi, meh. Yun na lang. So, let's start small. Let's start small. Eh, dito ako sa nakita ko. Choco shot. Ito yung tsura niya. Ito yung tsura niya. Meh. Lasa siyang nips, pero meh. Next natin, ito. Wafer crisp. Parang ano, Ferrero. Chocolate and strawberry. Parang white chocolate strawberry na may asim yung laman niya. Tapos may crunch siya galing dito sa wafer na medyo makunat na. Pwede na. 7 out of 10. Next natin. Uy, macadamia. Masarap siya dahil sa macadamia. Masarap siya dahil sa macadamia nut. Pero yung chocolate, ang waxy. Next naman is meron silang wafer. Hindi naman to chocolate eh. Tama na lang natin. Ay, chocolate! Ito yung tsura niya. Parang yung anong biscuit yon? Yung kulay blue na balot. Meron pang isa. Di ba may hello? May isa pa na blue. Baka babay. Hello, bye. Basta let me know in the comment section. Masarap siya. Parang hello, may blue na maninipis na gano'n. Hindi ko matandaan kung ano yung sinasabi ko. Sarap to. 8 out of 10. Kasi makunat na. Choco Crunch Hazelnut Filling. Ah, okay. Sa isang pack, meron siyang kasama pang ganito. Sana pwede per piece. Nagbukas doon sa tindahan. Per piece. Para siyang Kinder Bueno. Yan, tsura niya. Bali siya. Ganyan tsura niya. Makunat. Meh. Automatic kasi sa akin, pag makunat, ibig sabihin luma na. Or hindi maayos yung packaging na oxidized na yun. Yun lang yun. So, wag na rin magpakaano. Almondor. Pinsan ni Dumbledore. Charing. Parang Toblerone. Toblerone kaso napatag na. Nasa Pilipinas yung Toblerone. Pinatag na ginawa ng subdivision. Taga Cebu ka ba? Parang ka-Toblerone na iniwa. Koskati. Hiwain mo para hindi masyado halatang ginaya natin sila. Okay, boss. Okay, next. Oh, nga mukhang ang Toblerone pinatag.
Ay, hindi. Iba sa kanila. Ang Toblerone is 3D, di ba, na pag ano? Sa kanila, 2D lang. Pag ganyan siya na triangle. Toblerone ang mahala. Almondor. Toblerone. Almondor. Alam mo, para siyang ano, para siyang stepdaughter ng Toblerone. Ganun ang lasa niya. Alam mo, Toblerone, tinatry nila, pero hindi nila magaya yung parang nougat. Nuts ang ginamit nila. Not bad, 10 out of 10 ako dito kay ano, Almondor, na ginaya si Toblerone. Next naman is from Choco Alps. So, meron siyang dark and parang milk chocolate. Ayan siya. Okay, lalagay itong mga tumama yan. Parang yung bukas. Di ba ang galing, no? Galing na siya. Ayan na itsura niya. Ako mas gusto ko yung ganito lang. Kasi, charing. Alam, parang kulay ng titi yung sinasabi ko. Dito naman tayo sa hindi, ano. Nope, nope, nope. Meh, 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 meh. Alam mo kung masarap yung chocolate o hindi. Para kasi ito puro, parang kang dila kasi. Huwag ko na explain. Baka makasakit akong feelings. Next na, ito. Ito medyo mukhang decente. Ay, ang ganda! May nuts siya sa loob, tapos meron siyang design pa ng flower sa harap. Hindi natin 10 out of 10 sa design. Yun lang maganda yung seal. So ito ay from Delicadore. Delicadore. Yan yung nuts niya, buo pa. Ito, social na lasa. Super milky. Ang laking factor nung nuts. The chocolate itself is, ganun lang. Or mahilig ako sa nuts, yun ba? Pero, not bad. Hindi siya kasing waxy nung dalawang nauna. May hints ako ng, alam mo yung fresh na cacao na bagong luto na hindi ko ma-explain. Parang sa kape din yun eh. Bigyan ko ng 10 out of 10. Yung social ng lasa. Ang hirap ng chocolate, kailangan linisin talaga yung palette. Ito si Gonat. Ang cute. Bumili ako ng ano na ito, spread eh. Oh, na-miss ko to para choco-choco. Ayan, chabe. Tikpan natin. Ay, hindi puno. Paano ko buksan to? Gagawin na lang yan eh. And, ayan na siya. Yun lang yung laman niya. Haba ng packaging. Yun lang be. Ni-spread lang. Nasaan karton? Meh. Nope. No. Very big nope. Meh. Next, ito naman yung nagpapanggap na Cadbury. Nagpapanggap na Cadbury. Tsaka yung font mo, hindi ka niya nagayahin. Isa lang ba designer nila? Pangalan na is Choco Alps. Puro Choco Alps product. Uy, ganda. May pa Dubai. Cut natin. Hala, hindi siya perfect, sorry. Alam mo, ang basehan ko, kaya ang bilis ko, pag hindi agad siya natutunaw sa bibig or pagka binasa mo ng laway mo, tapos hindi siya kumalat agad sa palate mo, that means it's not pure cocoa. It's more on white, either vegetable compound. So, hindi siya ganun ka-healthy. Conscious! Ito na, ito yung nakita. Hinuli ko itong Shogetin. Kasi, siya yung maraming variants na ang cute, Marami siya. So, i-try natin. So, itong Shogetin, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 6 variants. So, ito yung mga flavors niya. Parang cookies and cream, and meron siyang praline. Milk chocolate with hazelnut and popcorn. Dito ako curious sa popcorn. Stracciatella and dark chocolate. Tikman natin isa-isa. Chocolate na! Putol pa later. Oh my God. Popcorn. Feeling ko may popcorn. Ayan siya. Popcorn. Hindi lang masyado balot na balot, pero pwede na. Wow, may pakarton sa loob. And para siyang higa sila, and then per piece. Ayan siya. Ayan, natutunaw na agad to sa kamay,
Hindi ko ma-feel na popcorn siya. Pero yung chocolate masarap. Melts in your mouth siya agad, right away. Not instantly, pero right away. May malinamnam na matamis na parang caramel ako sa loob na lalasa. Ah, okay. So, balat lang ng popcorn yung nasa loob. Not necessarily buong popcorn. Okay yung attempt, pero sayang yung idea. Sana may buong, sana popcorn na lang siya na ano, buo. Charing. Hindi ko siya ma-feel na popcorn, pero it's not bad. Bigyan ko ito ng 8 out of 10. Next naman is yung kanilang dark. Yan, ganyan yung tsura niya. For a dark chocolate, yes. Matagal lang mag-register kasi medyo matagal siya matunaw. Then the other one, I'm not sure bakit. Siguro dahil mas purong kukuha to. Gusto ko siya. Roasty, dark, may dark aftertaste. May dark chocolate aftertaste talaga literal na may bitterness sa dulo. Sarap. Hindi nalalayo doon sa dark ng Lindt. Hindi siya nalalayo. Ang difference lang is yung experience na yon mabilis matunaw. Ito hindi masyado. Pero mas affordable to. Di hamak. Na-shogi na 10. Ito naman, stracciatella. Natin kung lasang cheese siya. Ba't ganito tsura nangyari? Ano sakit sa balat yung namumuti-muti? Para siyang may melasma something. Nagda-dot-dot ng white. Nakakatakot kainin. Tignan natin, hindi sumakit siya, hindi kumain. Ito, may chocolate siya sa ilalim na milk. May milk chocolate siyang nalalagay. May milk chocolate siya sa baba and white chocolate siya sa taas. Nah. I mean, okay pa yung lasa ha, pero kasi worried ako sa texture. Pagkakagat ko, para siyang powder na. Ay, ito hindi maganda pagkakasil, nag-oxidize na. And usually prone to sa molds. Hindi kumain, yung ganitong, pag ano na yung texture. Papanis na. Yan. Medyo paluma na. For that batch, sayang hindi ko siya natikman ng maayos. Next naman is praline. Ito. Para siyang hazelnut macadamia. Very nutty. Manamis-namis. Yung namis na galing condensed, yung galing sa loob. Then the chocolate yung sa outside. Nabilis mo ito na. In fairness, masarap to. 10 out of 10. Next naman ito. Hazelnuts keme-keme. Ano na siguro siya? Old stock? Sa batch ko siguro. Kasi nadudurog powder na siya pagkakagat mo. Unless yun talaga yung stock. Ganun pala siya buksan. Sorry. So ito yung black and white niya. Ang lambot! Super sarap. Sobrang layo doon sa mga nauna. Literally, melts in your mouth. Para siyang cookies and cream. Super creamy yung loob. And talagang natutunan yung loob siya. Bagong-bago pa yung chocolate. So, pagka namumuti-muti na yung taas, yun, medyo luma na itsura. Yun ang napansin ko sa mga batch niya. Parang Hershey's yung lasa niya sa loob, yung cookies and cream. 10 out of 10. Parang ayoko siya itry. Kayo na lang, guys. Pwede ko pa ito iparagalo. Para siyang, ang dami kasi niyang variant sa loob, oh. Gawa ko lang na separate siguro kung masarap o hindi. 200 something lang ito, no? Sabi kanina, 230. Happiness. Tapos ang laman niya ay sadness. Tiyari. Happiness to... Wow! 200 something lang to. Oh my gosh, meron siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6. 40 chocolate. Try lang tayo isa. Weird. Lasang packaging. Lasang karton. I mean, how I wish lang na sana, wow, nag-feedback. Sana merong tong, separate pang plastic para hindi humawa yung lasa, amoy nito, sa chocolate. Sayang, masarap siya. May fruity aftertaste na parang strawberry, may din. So parang siyang chocolate coated na parang may mousse na chocolate sa loob.
Pwede pang regalo sa mga hindi mo masyado ka-close na tao. Pero kung close mo, gastusan mo naman. Sarap to. In fairness, hindi ko kalain. Parang Chocomalos and Cloud9 pinagsama sa isang ganito. So ito ay Ludwig's Choco Fun. This is for 189 pesos for 300 grams. Ay, iba-iba sila ng grams. Oh, may 300 grams, may 295, and may 300 grams. So itong flavor niya, napak-specific naman. Sana ginawa nyo, dinaya nyo na lang sana. Nating 300 sila. So, itong peanut caramel crisp, 295 grams. Tapos, itong cookies and cream, 300 grams. Tapos, itong choco biscuit crunch, 300 grams. Sana masarap. Ang laki niya pa naman. Kasi pag malaki tas hindi masarap, itago masarap, tapon ko to. Tingnan natin. Curious ako dito. Tingnan ko ito yung masarap. Yung may biscuit. Asan na yung may biscuit? Choco Biscuit Crunch. Open natin. Away tayo. Ulitin mo to. Cancel na yung content. Ayan siya. Ulitin ko lahat yun, no? Putang ina. Kung hindi nagpe-play. Ang ganda ng packaging. I mean, out of all, siya ang pinaka-decente ang packaging. Alam mong, well, ano siya sa loob. Wow. Oh my gosh. So pretty. Ganda. Parang yung ano, ito, tingnan mo, natutunaw na agad siya, hinawakan ko lang. Ay, baba, feeling ko. Ba't kasi hinawakan ko ng buo? Napakita ko pa malapit. Natutunaw siya sa Kita niyo sinasabi ko, be, na ayan, dapat na masarap na pure and chocolate, be. Ang gandang chocolate. Isa sa mga basis ko, personally, na masarap ang chocolate. Kung sa temperature pa lang ng kamay mo, natutunaw na siya. So that means, yung halo ng cocoa and then yung parang pinaka-milk or cream na gamit sa kanya is proportion. Ang sarap. Milk chocolate base, crunchy from the biscuits. Para siyang, parang milk chocolate na malinamnam. I-dissect pa natin, ha? Oh my gosh! Kaya pala may para siyang halong milk chocolate. Sa ilalim ng milk chocolate, may white chocolate pa. Tapos doon papasok yung biscuit. Tapos may dark chocolate sa ilalim. Tapos meron pa another chocolate. So kaya pala ang daming layers ng flavor na nalasahan ko sa kanya. And malutong pa. Nalagyan. Malutong pa yung biscuit. That means, ang ganda ng pagkakasil nito. Hindi siya sumingaw or anything. My God. Ang gandang sarap. Mauubos ko itong isang ganito. Bigyan ko ito ng 100 over 10. Yung kinain ko kasi iba para kino-consider ko lang na okay na, pwede na. Pero, swear, taga nyo sa bato. Ba't kayo tataga sa bato? Buang ka. Bakit mo itataga sa bato? Next naman is yung cookies and cream. Nakita niyo na yung buo, di ko siya bubuksan na parang hubad. Ooh! Almost same concept siya nung nauna. Tingnan niyo. Tingnan natin. Yung cookies na pinagkaiba, ito medyo dark and chocolate. Alam mo, may crush! Yung biscuit. Wow! Ba't kailangan taas? Pag nasarapan. Kasi bakit ako mababa yung boses mo? Ang sarap! Wow! Overpowering yung pinaka-chocolate coating niya. Na parang pag nanguya mo na nanguya, and nalunok mo na, doon pa lang malalasahan yung cookies and cream. But I don't see much difference between the two. But if you're particular in flavor na lang siguro and yung biscuit sa loob, parang ang pinagkaiba lang nila is ito medyo digestive cookies. Alam niyo yung digestive cookies, parang ganong type ng cookies yung nasa loob nila. Ito, doon papasok yung difference sila na ito parang biscuit ng bingo. Parang ganon. Gets niyo ba? Kung hindi niyo na-get, basta pinagkaiba lang nila, aftertaste lang ng ng cookies and cream. Ito, aftertaste nung parang sa digestive, 100 over 10. Last natin is ang peanut caramel crisp. Yung 295 grams pa yung ayaw magpalabas. Nakakatawa yung 295.
So, ang difference nila is yung layout lang. Oo, layout lang. Tsaka ito, may bilog siyang parang utong. Huy! Ayan siya. Kasi tinan nyo, yung dalawa, flat lang na parang railings ng bahay, 'di ba? Yung tile sa banyo, yung parang clear, yung mga square na cubes, parang ito. Ito parang pag bumakat sa damit, utong, tsare. Babe, meron siya parang chewy caramel taste na alam mo yung pag Snickers ba 'yun? Ano yung chocolate yung may caramel pag same, not same pero ganung concept. Meron siyang caramel sa taas na chewy na pag ginuya mo, dumidikit-dikit sa ngipin, and then crunch coming sa nuts, and then same chocolate base, but this one is a little darker. Hindi siya kasing milky nung dalawang nauna. This one has texture na mabilis. Siguro para ma-hold yung caramel sa loob. Medyo matagal matunaw to compared dun sa nauna. But this one is not bad. If caramel at caramel, malalasahan mo talaga yung caramel. Bigyan ko to ng 10 out of 10. I mean, maganda rin nabili ko na lahat para alam niyo na kung anong iiwasan. So, hindi. So, yeah. I'm happy ko at nakita ko tong chocolate na to na for 189 pesos, ang laki ng makukuha mo and ang quality niya. Galing pa itong Germany ata to. Basta imported din to eh. Out of all, dito ang pinakasulit na bibili nyo. Itong Choco Fun. Ito pala. Choco Fun. Yun lang. Charot lang. Super nagustuhan ko. Nung natikman ko to, tumaas yung standard ko. Pwede pala eh, na 189 pesos, ganitong quality makukuha mo. So may mga tatanggalin ako sa iba. Ito, super nagustuhan ko tong tatlong to. No joke. Almondor and si Delicador. Tapos si Happiness. Si Happiness medyo pwede na. And then sa Shogeten naman, if same siya ng quality, yung mga hindi ko natikman kanina kasi is medyo powdery and matigas na. Sana itong si Popcorn. Pero medyo 50-50 ako sa kanya. Pero ang aking highly recommended ay itong black and white and itong praline. Praline. So yan lang. So out of all 20 plus chocolate sa Dali, out of all lahat ng chocolate sa Dali, ang pinaka-highest recommendation ko na wala akong nakitang palya, wow, is itong 4. And then, next dun sa parang, pwede na, ganon, ito. The rest, meh. Ayan na, let me know in the comment section kung ano pa ang gusto nyong ipa-rate sa akin and sana maging magandang reference to sa inyong next Dali Grocery. So, yun lang. Sana pati masarap ang ulam niya. Cardi tayo. Mayaman. Bye!